Shalom, Shabbat Shalom sa ating pong mga kapatiran na nasa ibang bansa at na Shabuatov sa and, Shabuatov sa mga kapatiran natin dito sa ating pong bansang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Amang Yahweh. Ah, Nag-live lang po ako for a short meditation sa salita ng ating Panginoon sa aklat ng Matthew chapter 11 verse 28 to 30. At mapagpalang gabi muli sa bawat isa at patuloy na ah, idulog natin yung ating mga buhay, yung ating sarili sa kapamaraanan ng ating mahal na Amang Yahweh. According to His Word, according to His instruction, according to the Torah. At before we start, I would like to ask everyone to join me in prayer. A prayer for this meditation. At saan man kayo naroroon, nais ko po kayong anyayahan sa panalangin na ito. So, let us pray. Heavenly Father Yahweh, thank you so much, Abba Father, na sa oras na ito ay muli binigyan nyo kami ng napakalaking privilege or pagkakataon, Ama, na sa amin pong buhay ay magkaroon kami ng kapahingahan sa piling mo. At salamat sa itinakdamong araw ng kapahingahan, ang Shabbat. At salamat din po, mahal na Amang Yahweh, sapagkat kayo po ang aming Panginoon na siyang nagtakda nito upang gawin po namin na ayon sa iyong kapamaraanan. Mahal na Ama, sa pagpapatuloy ng meditation na ito, let your word be upon us. Let the anointing of your Spirit be upon us, Father Yahweh. At higit sa lahat, mahal na Ama, ay tumimo ang salita mo sa bawat isa sa amin. Sa bawat nakakapakinig, sa bawat nakakapanood ng live na ito, mahal na Ama, saan mang sulok dito sa aming bansa, sa aming bansang Pilipinas, at sa iba't ibang panig ng mundo, mahal na Ama. Dalangin ko rin ang aming bansa. Patnubayan niyo po ang aming inang bayan, ang aming pong bansang Pilipinas, mula sa mga namumuno hanggang sa mga ordinaryong mamamayan. Kayo po ang siyang aming sasambahin, ang aming pupurihin, ang aming dadakilain, sapagkat kayo ang aming Panginoon. Kaya idinudulog ko ang meditation na ito sa iyong presensya, mahal na Amang Yahweh. To you alone is the glory, to you alone is the honor and praise. In Yeshua's name, Amen. Ayan, praise siya. So, muli, Shabbat Shalom sa mga kapatiran natin out of the country. Diyan po sa USA, sa ating pong mga kapatiran dyan, sa iba't ibang panig ng mundo. At Shabuatov dito po sa atin sa bansang Pilipinas. So, samahan niyo po ako sa maikling meditation ng salita ng ating mahal na Amang Yahweh according to the scripture in Matthew chapter 11 verse 28 to 30. And it says, "Come to me, all you have labor and are burdened, and I shall give you rest. Take my yoke upon you and learn from me,
For I am meek and humble in heart, and you shall find rest for your beings. For my yoke is gentle and my burden is light. Praise siya. Hallelujah. Praise siya for His word. So, napakagandang encouragement, napakagandang paalala at paanyaya ng ating Panginoon na kung saan ay inaanyayahan tayong lumapit tayo sa Kanya. No? Lumapit tayo sa Kanya upang sa gayon lahat ng ating mga bigat at pasanin ay magkaroon ito ng kapahingahan sa piling ng ating mahal na Ama. At sa pamamagitan niyan, ini-encourage tayo na lumapit. Ibig sabihin, lumapit tayo sa Kanyang salita, sa itong Torah, itong instruction niya, itong kapamaraanan niya, kung papaano tayo mamuhay sa mundong ito. Doon lang tayo magkakaroon ng kapahingahan ng ating mga pasanin na yan. So, sabi nga, come to me. Nag-aanyaya ang ating mahal na Amang Yahweh sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeshua na siyang nagsasalita dito. Pinalalapit tayo saan? Sa Kanyang salita. Sa Kanyang kapamaraanan. Sa Kanyang instruction sa buhay po natin. Come to me, all you who labor and are burdened. Kayong mga nabibigatan ng mga pasanin. Ang taong wala sa Panginoon, no? Ang taong hindi align sa kapamaraanan ng ating mahal na Ama. Ito po, puro pasanin ang bigat ng buhay. Okay? Kaya nga walang kapahingahan, walang shalom, no, sa kanilang buhay. Sapagkat tanging sa Panginoon lamang magkakaroon tayo ng tunay na kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Kaya inaanyayahan tayo ng Kanyang salita. At sa pamamagitan ng salita na yan, tuturuan niya tayo kung papaano, no, lumakad, kung papaano mamuhay ayon sa Kanyang kapamaraanan. In His ways, not our ways. Dahil ang tao, mapamaraan. Ayaw ng kapamaraanan ng Diyos. Ayaw lumapit sa Diyos. Napakahambog. No? Yung salitang hambog, mapagpaimbabaw. No? Ganyan ang tao. Kaya ang resulta, no? Lahat kabigatan ng buhay. Kahirapan ng buhay. Kailanman, kung tayo'y hiwalay sa Panginoon, anuman ang mga bagay na gagawin natin, tiyak yan ay hindi magtatagumpay. Dahil ang taong hiwalay sa Diyos, ang taong hiwalay kay Yahweh, wala siyang magagawa. So kung ang buhay mo ay hindi naka-align sa kapamaraanan ng ating mahal na Ama, kung ayaw mong maturuan ka ng salita niya, kung papaano ka mamuhay ayon sa Kanya, kapatid ko, mahihirapan ka. Lahat ng buhay meron ka, yan ay puro trouble, no? Burden. Kahit anong pagsasakripisyo mo, kahit anong pagsisikap mo, in your own way, you are nothing. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Panginoon sa ating pong buhay. Kaya nga dahil mahal niya tayo, ikaw at ako, inaanyayahan tayo ng Kanyang salita, ng Kanyang Torah, na lumapit tayo. Tanggapin natin yung Kanyang teaching, yung Kanyang pagtutuwid, yung Kanyang pagtuturo sa iyong buhay, sa buhay ko, sa buhay mo, at sa buhay ng bawat isa. Upang sa gayon, pag matuto tayo, magkaroon tayo ng kapahingahan.
ng ating mga pasanin. No? Sabi nga dito, bibigyan din niya tayo ng kapahingahan. No? Then take my yoke upon you. See? And learn from me. No? Dahil sa Panginoon lamang magkakaroon tayo ng tunay at dalisay na karunungan. Tuturuan niya tayo kung papaano yung kanyang righteousness, yung kanyang katwiran, yung kanyang matuwid na kapamaraanan sa buhay na ito, kung papaano tayo mamuhay. Learn from me, sabi ng ating mahal na Ama. No? Learn from me. Matuto tayo sa kanyang salita. Lakaran natin yung salita niya. Kaya nga sabi sa verse 28, kayong mga nangapapagal at nabibigatan, lumapit kayo sa akin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang problema, ito ngayon ang problemang malaki, ang tao ayaw lumapit. Mayabang eh. No? Ang yabang. Dahil akala, alam na lahat. Nananangan sa sariling karunungan, nananangan sa sariling lakas. Nakalimutan ang tunay na may akda ng karunungan at lakas na ito na taglay ng tao. Gumising po tayo. Dahil kahit anong talino mo, kahit anong lakas mo, without the author and the finisher of that, you and me are nothing. Ikaw at ako ay walang kwenta. Magkakaroon lang ng saysay at kahulugan at tunay na kahulugan ng buhay na ito kung tayo'y lalapit sa Panginoon. At sa kanyang salita, tuturuan niya tayo na yung kayabangan ng buhay na ito, yung kahambugan natin ng buhay na ito, no, ay baguhin niya tungo sa isang mapagpakumbabang anak ng ating mahal na Ama. Inaanyayahan tayo, lumapit tayo sa Kanya, matuto tayo sa Kanya. Dahil lang sabi niya, for I am meek. Siya'y mababang loob. Kaya sa salita niya, sa kanyang kapamaraanan, tuturuan niya tayo kung papaano magkaroon ng kababaang loob sa kanya at sa kapwa po natin. Doon pa lang sa sinasabing, come to me. No? Talagang nandoon yung kanyang mararamdaman natin yung kanyang panawagan, paanyaya ng mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Kaya nga sabi niya, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon. Kayong mga nakapapagal at nabibigatan. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Take my yoke upon you. Take upon my yoke upon you and learn from me. For I am meek and humble in heart. See? Tuturuan niya tayo ng kanyang kapamaraanan ng Torah, ng salita niya, kung papaano maging mababa ang loob, no? Kung papaano yung pagkakaroon ng humbleness in heart. Humble. Tuturuan niya tayo. And you shall find rest for your beings. At pag matuto na tayo sa mga bagay na yaon, doon lang yung tunay na kapahingahan na ating inaasam ay mangyayari sa ating pong buhay. Dahil sa Panginoon, siya ang tunay na kapahingahan ng tao. Wala nang iba. And then sabi sa verse 30, for my yoke is gentle. Yung
yung kagaspangan ng ating mga pag-uugali, ng ating pagkatao. Tuturuan na tayo nito upang tayo maging gentle dahil say gentle. And my burden is light. Maging ang kapamaraanan ng ating Panginoon, ang kanyang Torah, magdudulot sa atin ng liwanag. Light. Because He is light. No? Kaya mga kapatid ko, itong munting mensahe na ito ng ating mahal na Ama, naway tumimo sa puso ng bawat isa sa atin. Dahil uulit at uulit-ulitin ko, time is so short. Napakaikli na po ng panahon upang malulung pa tayo sa sistema ng Babylonia. Sa pahirap na yan ng sistema ng Babylon, lumabas na po tayo dyan. Kayo mga kapatid, kayong mga kaibigan ko, lumayo na kayo dyan sa sistema ng Babylonia at lumapit kayo sa salita ng mahal na Ama, sa kanyang kapamaraanan kung papaano ka magkakaroon ng tamang ugnayan sa kanya, tamang relasyon sa kanya, na kung saan tuturuan niya tayo ng kanyang salita. I-guide niya tayo kung papaano tayo makapupunta sa kanya. Kung papaano tayo enter to His rest. Maliwanag po yan. Dahil panawagan ito ng ating mahal na Ama sa mga taong hindi pa nasa covenant. Kung wala ka sa covenant, kaibigan, ito ang tamang time. Ito na ang panahon. Ito na yung oras na makipagtipan ka sa Panginoon. Lumapit ka sa kanyang covenant, sa kanyang tipan, bago mahuli ang lahat. Dahil ang sabi niya sa kanyang salita, uulitin ko, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I shall give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble in heart, and you shall find rest for your beings. For my yoke is gentle and my burden is light." Tunay nga na ang salita ng ating mahal na Ama ay siyang tunay na talagang maaasahan, na sa kapahingahan na ating inaasam, makakamit lamang natin ito kung tayo'y lalapit sa Kanya, kung tayo'y tatalima at susunod sa Kanyang kapamaraanan, sa Kanyang salita, sa Kanyang Torah. Kaya muli, I'm praying na itong short meditation, itong munting insight na ito, ay magkaroon ng pitak sa inyong mga puso. Sa bawat nakakapanood at sa bawat nakakapakinig ng live na ito, I'm praying na mangusap sa inyo, kumilos sa inyo ang ating mahal na Amang Yahweh. Upang sa gayon, magkaroon kayo ng tunay na kapahingahan, physically, spiritually. At ma-guide po kayo ng kanyang salita kung papaano mag-enter sa kanyang rest, sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom. Because in His kingdom, nandoon ang tunay na kapahingahan. Muli, Shabbat Tov sa bawat isa at Shabbat Shalom sa mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo.
At purihin, 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 purihin si Yahweh sapagkat siya'y mabuti. Muli, Shabbat Shalom.